na armor sa kanyang katawan, ngunit ito'y tila may buhay at nakabaon sa kanyang balat. Kahit anong pilit niyang hilahin, ito'y mabilis na nagagamot. Sa kanyang paghila, aksidenteng natamaan niya ang malaking mesa at natuklasan ang kahinaan ng armor. Kahit gaano kasakit ang pag-alis nito, parang libo-libong sugat, kailangan niyang makawala sa madilim at masamang armor. Nagsimula ang kwento ng malaman ni Harry na si Peter ang pumatay sa kanyang ama. Ginamit niya ang teknolohiyang iniwan ng kanyang ama para maging pangalawang Green Goblin. Sa pagitan ng pagkakaibigan at paghihigante, pinili niya ang huli. Sinamantala ni Harry ang pagkakataon at inatake si Peter mula sa likod. Kahit may teknolohiyang tulong, kulang siya sa karanasan kumpara sa unang Green Goblin, lalo na't ang kalaban ay si Spider-Man. Nagbato siya ng mga bombang bumerang kay Peter, ngunit para kay Peter, na may karanasan sa labanan, ito'y parang laro lang. Ginamit niya ang kanyang sapot para mahuli ang isang bomba. Ibinalik niya ang bumerang na bomba at ang pagsabog nito ay nagdulot ng pagkabulag ni Harry sa harap ng mga hadlang. Nakita ni Peter si Harry na nakahandusay at walang galaw, kaya siya'y nagpanik. Kahit itinuturing siya ni Harry na kaaway, mahalaga pa rin sa kanya ang kanilang pagkakaibigan. Agad niyang dinala si Harry sa ospital para sa agarang lunas. Tapos sa operasyon, sinabi ng doktor kay Peter na si Harry ay nawala ng karamihan sa kanyang alaala dahil sa pinsala sa utak. Bagamat may kaba, binisita ni Peter si Harry at nang makita niyang nakalimutan na ni Harry ang kanilang alitan, siya'y ngumiti. Kinagabihan, niyaya niya si Mary Jane na manood ng mga bituin sa labas. Habang sila'y magkayakap, isang meteor ang bumagsak malapit sa kanila at isang nakakatakot na nilalang ang dumating sa mundo. Nang umalis sina Peter, hindi nila alam na sila'y sinusundan ng alien. Kasabay nito, isang pugante ang hinahabol ng maraming pulis. Ang pugante ay walang kaalam-alam na siya'y napasok sa isang nakakatakot na eksperimento na magbabago sa kanyang buhay. Sa kanyang takot, 3 mekanikal na braso ang bumaba mula sa itaas at mabilis na umikot, nagdulot ng buhangin. Sinubukan niyang tumakas ngunit huli na. Isang malaking pagbabago sa tao ang naganap at ang kanyang mga gene ay naging buhangin. Ang kanyang katawan ay mabilis na naging buhangin at naglaho sa hangin. Nang dumating ang mga pulis, tapos na ang eksperimento. Walang nakapansin na ang buhangin ay nagtitipon sa gitna at isang anyo ng tao ang lumitaw mula rito. Ang buhangin na nilalang ay ang pugante na nagbago. Mahirap siyang bumangon mula sa buhangin, ngunit unti-unti bumalik siya sa anyong tao. Ang lalaki ay aksidenteng napasok sa isang quantum na eksperimento at agad na napalibutan ng buhangin. Unti-unti, nagkaroon ng nakakatakot na pagbabago sa kanyang katawan. Ang kanyang buong katawan ay mabilis na naging buhangin at naglaho sa hangin. Hindi alam kung gaano katagal, isang pulis ang naglakad sa buhangin na may dalang pala. Sa isang iglap, siya'y sinira ng buhangin. Isang malaking kamay ang lumabas mula sa buhangin at isang buhangin na nilalang ang lumitaw. Agad na binaril ng pulis ang nilalang, ngunit ito'y nagdulot lamang ng sakit sa buhangin na nilalang. Sa galit sinuntok niya ang mga pulis at sila'y nagiparan. Pagkatapos, siya'y naging buhangin at umalis. Agad niyang tinarget ang isang armored van. Isang malaking kamao ng buhangin ang sumira sa bubong ng van. Sinubukan ng mga pulis na barilin siya, ngunit sila'y natabunan ng buhangin. Saan man may krimen, nandoon si Spider-Man. Akala ng buhangin na nilalang na makakatakas siya, ngunit nandoon na ang makatarungang Spider-Man. Sa lugar ng krimen, isang suntok ni Spider-Man ay tumagos sa katawan ng lalaki. Ngunit hindi niya alam na ang katawan nito ay gawa sa buhangin. Sa ganitong paraan, si Spider-Man ay tinamaan ng kamao ng lalaki at lumipad. Hindi nasiyahan. Naglabas si Spider-Man ng sapot at tinamaan ang katawan ng lalaki. Isang sipa ang sumira sa mga binti ng lalaki, ngunit hindi niya inasahan ang lakas ng buhangin na nilalang. Ang malaking kamao ng buhangin ay hindi madaling harapin. Sa kabila ng kanyang mga sugat, bumangon si Spider-Man at napansin na ang van ay malapit ng masira. Agad niyang iniligtas ang 2 tao mula sa buhangin. Nang maglabas siya ng sapot, siya'y nahilo sa lakas ng banggaan. Nang siya'y makabangon, hindi na niya makita ang buhangin na nilalang. Akala ni Peter na ang buhangin na nilalang ay isang mahirap na kalaban, ngunit hindi niya papayagang makatakas ito sa susunod. Ngunit isang araw, nakatanggap siya ng balitang ikinagalit niya. Ang pumatay sa kanyang Uncle Ben ay hindi ang unang kalaban, kundi ang buhangin na nilalang na nakilala niya kamakailan. Inisip ni Peter kung gaano kawalang magawa si Uncle Ben noon, habang ang kriminal ay malaya pa rin. Dahil hindi mahuli ng pulis ang kriminal, siya ang magiging tagapagtapos ng demonyo. Mula noon, araw-araw siyang nagbabantay sa TV. Suot ang Spider-Man suit, laging handa para sa muling paglitaw ng pumatay kay Uncle Ben. Araw-araw, si Peter ay nagsisisi sa kanyang pagkakamali. Sa tuwing inipigit niya ang kanyang mga mata, naaalala niya ang pagkamatay ni Uncle Ben. Ang kanyang galit at puot ay nagiging lason na mabilis na sumasakop sa kanyang Spider-Man suit. Nang magising siya mula sa bangungot, natuklasan niyang ang kanyang suit ay naging itim at wala siyang alaala kung bakit siya naroon. Ramdam niya ang itim na suit na nagbibigay sa kanya ng malakas na kapangyarihan at ang kanyang damdamin ay naging masaya. Mula noon, isang bagong anyo ng Spider-Man ang lumitaw. Ngunit para sa kaligtasan, tinanggal ni Peter ang suit at dinala ito sa kanyang guro para pag-aralan. Sinabi ng guro na ang hindi kilalang nilalang na ito ay nagbibigay ng malakas na kapangyarihan sa host, ngunit nagiging marahas din ang ugali ng host. Ngunit hindi ito ang gusto ni Peter. Pag-uwi niya, narinig niya sa TV ang tungkol sa buhangin na nilalang. Napagtanto niyang dumating na ang pagkakataon para sa paghihiganti. Agad siyang nagbihis ng Spider-Man suit, ngunit naisip niyang hindi pangkaraniwang kalaban ang buhangin na nilalang. Binuksan niya ang kahon ng itim na suit para siyang tagapag-ani sa dilim, handang burahin ang kanyang kaaway. Nang isusuot na niya ang kanyang pulang Spider-Man suit,
bigla siyang nag-alinlangan dahil naalala niya ang itim na suit na nakatago sa kahon. Ang suit na ito, na puno ng masamang kapangyarihan, ay nagbibigay sa kanya ng malakas na kapangyarihan. Para makapaghiganti kay Uncle Ben, agad siyang pumunta sa lugar kung saan nakita ang buhangin na nilalang. Nang makita niya ang buhangin sa lupa, naisip niyang tumakas ito sa Imbernaw. Marahas na binuksan ni Black Spider ang takip ng Imbernaw. Ngunit nakita siya ni Eddie. Hindi inaasahan ni Eddie na ang Spider-Man sa ilalim ng maskara ay ang kanyang karibal sa trabaho. Nang kunin niya ang kanyang kamera para kumuha ng litrato, tinamaan ito ng sapot ni Spider-Man. Sa oras na iyon, ang buhangin na nilalang ay may dalang pera at gustong umalis. Agad niyang naramdaman na may sumusunod sa kanya. Nang lumingon siya, wala siyang nakita. Nang gusto na niyang umalis, biglang lumitaw si Spider-Man. Agad siyang sumuntok, ngunit hindi siya nag-alala nang malaman niyang si Spider-Man ay naroon para patayin siya. Si Spider-Man ay naglabas ng sapot at hinuli ang dumadaang tren at isang sipa ang nagpalipad sa buhangin na nilalang. Gusto niyang ituloy ang laban, ngunit tinamaan siya ng paa ng buhangin na nilalang at bumagsak sa riles. Halos masagasaan siya, ngunit sa kanyang bilis, nakaiwas siya. Mula sa likod, inatake niya ang buhangin na nilalang at pinadapa ito sa mabilis na tren. Agad na naputol ang kalahati ng ulo nito. Ngunit nang makadikit ito sa lupa, bumalik ito sa dati. Ginamit nito ang malaking kamao ng buhangin para paliparin si Spider-Man, ngunit sa kanyang talino sa labanan, nagawa niyang bumawi ng isang malakas na suntok. Akala niya ang buhangin na nilalang ay mahirap kalabanin, ngunit natuklasan niya ang kahinaan nito. Nahulog ang buhangin na nilalang sa imburnal at ang buhangin ay mabilis na humiwalay sa katawan nito. Nakita ito ni Spider-Man at naisip ang paraan para talunin ito. Binuksan niya ang tubo ng tubig at sa isang iglap, isang malaking alon ng lumamon sa buhangin na nilalang. Huwag na buhangin na nilalang, tulad ng tsokolate sa init, ay mabilis na natutunaw. Sa patuloy na pag-agos ng tubig, ang buhangin na nilalang ay tuluyang nawala. Matapos patayin ang buhangin na nilalang, naramdaman ni Peter na siya'y galit pa rin. Kahit ang kanyang kinatatakutang landlord ay kaya niyang harapin. Nang tingnan niya ang kanyang sarili sa salamin, napansin niyang may kakaiba. Ang itim na suit ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihan, ngunit may dala ring negatibong epekto. Sa kabila ng pag-aalinlangan, ibinalik niya ang suit sa kahon. Si Mary Jane, para alagaan si Harry na nawalan ng alaala, ay pumunta sa bahay nito para maghapunan. Ngunit ang kanilang relasyon ay mabilis na uminit at hindi na malayan, sila ay naghalikan. Maaaring naalala ni Mary Jane na siya'y kasintahan ni Peter, kaya agad siyang umalis. Hindi nagtagal, habang umiinom si Harry, unti-unting bumalik ang kanyang alaala. Naalala niya na si Spider-Man ang pumatay sa kanyang ama. Ang tatay ni Harry ay si Spider-Man, ang kanyang matalik na kaibigan. Ang alaala ng sakit ni Peter ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Dahil hindi niya matalo si Spider-Man, naisip niyang ipagkait kay Peter ang pinakamamahal nito. Kaya't dinukot niya si Mary Jane at pinilit siyang linlangin si Peter na may iba na siyang mahal, kundi ay ilalantad niya ang lihim ni Peter bilang Spider-Man. Agad na pumunta si Peter kay Mary Jane na may dalang bulaklak, ngunit nang iabot niya ito, hiniwalayan siya ni Mary Jane. Sinabi ni Mary Jane na hindi siya interesado sa isang ordinaryong tao at sinabihan si Peter na kalimutan siya. Nang makamit ang kanyang layunin, ngumiti si Harry ng tuso. Pagkatapos, naghanap siya ng dahilan para makipagkita kay Peter. Walang kaalam-alam si Peter at ibinuhos ang kanyang sama ng loob kay Mary Jane kay Harry. Ngunit sinabi ni Harry na siya ang bagong mahal ni Mary Jane. Hindi makapaniwala si Peter. Walang mukhang may harap si Peter kay Harry kaya't umalis na lang siya. Habang nag-iisip, naramdaman niyang may mali. Nang lumingon siya kay Harry at nakita ang tusong ngiti nito, naintindihan niya ang lahat. Para maibalik ang kanyang dignidad, muling tiningnan ni Peter ang itim na kasuotan sa loob ng kahon. Samantala, si Harry ay labis na nasisiyahan, hindi alam na si Peter ay darating para maghiganti. Nang suot ang itim na kasuotan, hindi na mahina si Peter. Habang ipinagmamalaki ni Harry ang kanyang relasyon kay Mary Jane, bigla siyang sinuntok ni Peter sa mukha. Ngunit habang patuloy na sumusuntok si Peter, bumulot si Harry ng kutsilyo at sinaksak si Peter sa tagiliran. Sa sandaling iyon, nawala na ang kanilang pagkakaibigan. Hindi na magpapatawad si Peter kay Harry. Itinapon niya si Harry ng malakas. Habang papatapos na ang laban, wala nang lakas si Harry para lumaban. Walang awa si Peter sa kanyang mga panunuya kay Harry na nakahandusay sa lupa. Galit na galit si Harry, ngunit sinuntok siya ni Peter at bumagsak si Harry sa lupa. Habang nakatingin sa nakahandusay na si Harry, lumambot ang puso ni Peter. Ngunit bago siya umalis, pinulot ni Harry ang isang granada at inihagis ito kay Peter. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang dangal sa ganitong paraan. Ngunit alam na natin ang kahihinatnan. Habang naglalakad si Peter sa kalye, nalaman niyang may naninira kay Spider-Man. Nang malaman niyang ito ay ang kanyang karibal sa trabaho, nagpasya si Peter na parusahan ito ng mabigat. Agad niyang hinanap si Eddie at itinulak ito sa pader, binigyan ng leksyon. At pagkatapos ay ibinigay sa kumpanya ang mga peking ebidensya ni Eddie laban kay Spider-Man. Dahil dito, tinanggal si Eddie ng walang pusong boss. Naglakad si Peter sa kalye na mayabang at nagsuot ng itim na suit. Mula noon, namuhay siya ng marangyang buhay kahit sa harap ni Mary Jane ay nakipaglapit siya kay Gwen. Hanggang sa makipag-away siya sa bar. Habang tinitingnan ang mga mata na puno ng pagmamahal noon, ngayon ay puno ng pagkabigo at pagkawalang bahala, hindi alam ni Peter ang gagawin kaya't umalis siya. Isinuot niya ang itim na kasuotan at pumunta sa simbahan. Iniisip ang kanyang mga pagbabago kamakailan. Agad niyang napagtanto na ang kanyang pagkatao ay kontrolado ng itim na kasuotan. Pumunta siya sa loob ng simbahan para tuluyang alisin ito. Pilit niyang hinuhubad ang itim na kasuotan.
Ngunit tila may buhay ito at nakabaon sa kanyang balat. Kahit anong pilit niyang hilahin, agad itong bumabalik. Sa kanyang paghila, aksidenteng natamaan niya ang kampana. Natuklasan ni Peter ang kahinaan ng kasuotan. Kahit gaano kasakit ang pag-alis nito, kailangan niyang alisin ang kasuotan. Hindi niya alam na lahat ng ito ay nakita ni Eddie sa ibaba. Ang lason na bumagsak ay nahulog kay Eddie. Habang naguguluhan si Eddie, ang lason ay mabilis na kumalat sa kanyang katawan. Puno ng galit si Eddie. Samantala, ang mamamatay tao na pinabagsak ni Spider-Man gamit ang tubig ay hindi namatay. Ngunit ang kanyang galit kay Spider-Man ay lalong lumalim. Kahit na galit si Eddie kay Peter, hindi siya agad naghanap ng paghihiganti. Sa halip, hinanap niya ang mamamatay tao na nagtatago sa lungsod. Pareho silang may matinding galit kay Spider-Man, kaya't nagpa siya silang patayin ito. Mula noon, wala nang makakapigil sa kanilang pagdomina. Agad na nagkunwaring driver si Eddie at dinukot si Mary Jane, ginamit ang itim na sapot para ikulong siya at ang kotse sa himpapawid ng lungsod. Alam nilang hindi papayag si Peter na hindi kumilos. Ang mamamatay tao naman ay humarang sa mga pulis na nagliligtas kay Mary Jane. Nang makita ito ni Peter, agad siyang umuwi. Alam niyang ito ay isang bitag laban sa kanya, ngunit nagpa siya pa rin siyang harapin ito. Alam niyang hindi niya kayang labanan ng dalawang kalaban, kaya't hinanap niya si Harry para humingi ng tulong. Ngunit nang makita niya ang kalahating nasirang mukha ni Harry, nakaramdam siya ng hiya. Alam niya ang kapalaran ni Spider-Man ay ang pagiging mag-isa. Pagkatapos ay umalis siya. Kahit na alam niyang ang daan sa unahan ay isang patibong, patuloy pa rin si Spider-Man na ipagtanggol ang iba. Pagkaalis ni Peter, natagpuan ni Harry ang kanyang tagapamahala. Nalaman niya na ang kanyang ama ay sinubukang patayin si Peter, ngunit aksidenteng napatay ang sarili. Kaya't hindi ito kasalanan ni Peter, kundi siya ang biktima. Agad na pumunta si Spider-Man sa kotse, kung saan nakulong si Mary Jane. Ngunit agad siyang inatake ng lason. Magsisimula na ang laban ng dalawang mutante. Ginamit niya ang itim na sapot para gawing bihag si Mary Jane. Nang susugod na si Spider-Man, tinamaan siya ng lason at nahulog. Nang bumangon siya, muli siyang tinamaan ng itim na sapot at nakulong ang kanyang mga kamay. Pagkatapos, lumalo ng lason at sinipa si Spider-Man. Tinanggal ang maskara ni Spider-Man at ininsulto si Peter. Nang gusto na niyang tapusin si Spider-Man, pinulot ni Mary Jane ang bato mula sa kotse at inihagis ito sa lason. Diyang sa likod ng ulo, sinamantala ni Peter ang pagkakataon para makawala at makipaglaban sa lason. Ngunit alam na ng lason ang estilo ng pakikipaglaban ni Spider-Man, kaya't hindi siya makalabay. Sinipa siya ng lason mula sa taas at bumagsak siya sa lupa. Nang bumangon siya, nakita niyang nasa panganib si Mary Jane sa taas. Nang handa na siyang iligtas ito, biglang gumalaw ang buhangin sa lupa. Ang buhangin ay mabilis na umangat. Ang mamamatay tao na nakatapos sa mga pulis ay dumating para tulungan ang lason laban kay Spider-Man. Sa harap ng malalakas na kalaban, wala nang magawa si Spider-Man. Ginamit ng lason ng itim na sapot para ikulong si Spider-Man sa bakal na poste. Ang mamamatay tao naman ay patuloy na sinuntok si Spider-Man. Kahit nasugatan, nag-aalala pa rin siya kay Mary Jane na nasa panganib. Sa huling suntok, bumagsak si Spider-Man at hindi na gumalaw. Ang brutal na eksena ay hindi kayang tingnan ng mga tao. Kahit ang mga mamamahayag ay nagulat na malapit nang matapos ang buhay ni Spider-Man. Nang itinaas ng mamamatay tao ang kamao para tapusin si Spider-Man, isang granada ang lumitaw sa mukha ng mamamatay tao. Sa susunod na segundo, sumabog ito at sinira ang kalahati ng ulo ng mamamatay tao. Ang sugatang mamamatay tao ay nagsuka ng hangin at dugo. Si Harry ang dumating para iligtas ang sitwasyon. Para protektahan ang lungsod, nagpa siyang kalimutan ang lahat ng alitan at makipaglaban kasama si Peter. Sa unang pagkakataon, ang magkapatid na Harry at Peter ay nag-agumpay sa pagharang sa mga atake ng kalaban. Agad nilang iniligtas si Mary Jane, ngunit sa solo na laban, agad na napasok si Harry ng mamamatay tao. Mabuti na lang at dumating si Peter para iligtas siya. Sinamantala ni Harry ang pagkakataon at pinaputukan ng mga misil ang mamamatay tao. Ang matinding init ng pagsabog ay agad na nagpabagsak sa mamamatay tao. Sa wakas, hindi na kinaya ng mamamatay tao at tuluyang naglaho. Sa oras na ito, biglang inatake si Spider-Man ng lason. Ginamit niya ang itim na sapot para isakit si Spider-Man at paulit-ulit na hinampas ng bakal na pamalo sa ulo ni Peter. Nang handa na siyang tapusin ang bayani ng mga tao, dalawang shuriken ang biglang lumitaw at inigilan siya. Nang makita ni Harry na nakulong si Peter, agad siyang sumugod. Ngunit dahil sa kakulangan ng karanasan, agad siyang tinamaan ng lason. Ang tunog ng bakal na bumagsak sa lupa ay nagdulot ng matinding sakit sa lason. Naalala ni Peter na ang tunog ng bakal ang nagligtas sa kanya mula sa lason. Ngunit hindi binigyan ng pagkakataon ng lason si Peter na mag-isip. Kinuha nito ang glider at sinugod si Peter. Sa kritikal na sandali, isinakripisyo ni Harry ang kanyang buhay para iligtas si Peter mula sa nakamamatay na atake. Habang pinapanood niya ang kanyang matalik na kaibigan na pinatay ng lason, nagalit si Peter. Nagawa niyang makawala mula sa pagkakatapos. Ang sakripisyo ng kanyang kapatid ay nagdulot ng pagkawala ng kanyang katinuan. Ginamit niya ang bakal na pamalo para lumikha ng tunog na nagdulot ng sakit sa lason. Agad niyang inilagay ang mga bakal na pamalo sa paligid ng lason. Ang matinding ingay ay nagdulot ng matinding sakit sa lason. Hindi ito binigyan ng pagkakataon na makatakas. Sa patuloy na pag-atake ni Peter, hindi na kinaya ng lason ang sakit. Nang makita ni Peter na malapit nang mahiwalay ang lason kay Eddie, agad niyang ginamit ang sapot para hilahin si Eddie. Sa kanyang paghila, nakawala si Eddie mula sa lason. Agad na kinuha ni Peter ang granada mula sa glider at inihagis ito sa lason. Ngunit hindi matanggap ni Eddie na mawala ang lason.
Kaya't nagpa siya siyang mamatay kasama ito. Sa isang malakas na pagsabog natapos ang pelikula, hindi nakaligtas si Harry at pumanaw. Ang pag-iisa marahil ito ang kapalaran ni Spider-Man. Lagi siyang mag-isa sa pakikipaglaban sa kasamaan sa mundo.